So guys, good morning. Alas 11 na dito ng umaga. So nagising kami alas 10. Ganyan talaga ang aming mga gisingan pagka weekends. Talagang ang tulog namin is sobrang haba. Kasi si Kashara. Tada! Si Alexander. Tada! Hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Dahil tanghaling nagising si Inday, tak. Napakakalat ng bahay. Maglilinis muna ako. Oh, no! No, they cannot see. Say good morning. Ganito kayo maghulitan. Pero minsan ako ay nagagalit, syempre. Nagagalit ako sa kanila. Hindi ko man maiwasang magalit. Bilang nanay, di ba, nagagalit tayo sa mga anak natin. Minsan pagka sobrang kukulit na. So, eto, mag-start na ako maglinis, okay? See you later. Maglinis muna sa Inday. Dahil sobrang kalat talaga.
grosse boîte. Elle est grosse. Ay nako, sa kwarto ng bata. Alam mo yun, pag naglinis ka, nilinis mo siya na isang oras, yung sa kwarto nila. Hindi yun, magtatagal ang malinis. After noon, ay nako, para ulit dinaanan ng bagyo ang kanilang kwarto. Kaya minsan nakakapagod. Halimbawa, nilinis ko, tapos mamaya, magulo na naman. Ay nako, pinababayaan ko na lang muna sila. Tapos tsaka ako na ulit lilinisin. Or kaya sasabihin ng papa nila, ay, linisin niyo yung kwarto niyo. Ang gulo-gulo ng kwarto niyo, ah. So, yun, susunod naman sila. Maglilinis naman sila ng kwarto. Kaya, si Alexander, lahat ng laruan niya, ng mga hindi na ginagamit, dyan po nilalagay sa malaking box na ito. Pero, parati pa rin niya kinukuha, Mama, gusto ko itong laruan na to. Mama, kunin mo to. Mama, lalaroin ko to. Kaya makikita ko na lang nasa lapag lahat. Sabi niya, kunin ko daw itong malaking karton. Ito mga nasa loob ng malaking karton na to. Ito na yung mga laruan na hindi na niya talaga ginagamit. Hanggang nga, itatapon ko na nga dapat eh. So, ayan, diba? Pumasok pa talaga siya sa box para lang kunin ito. Okay na? I need to clean now. Okay? Ayan naman si Keshara. Ano yan? Regalo sa kanya ng kanyang classmate ng birthday niya last year. Dito sa bahay, pwede kang maglaro naman, syempre. Pinapabayaan naman namin silang maglaro. Ang hindi lang pwede dito talaga is yung tatalon-talon ka, tatakbo, tapos tawag dito? Yung maghihitsa-hitsa kanya ng mga laruan, ganon. Hindi kasi pwede kasi nakakahiya doon sa may kapitbahay namin sa baba, doon sa taas, kasi talagang sobrang rinig nila yung ingay. Kasi alam niyo naman, ang bahay namin dito isa, kahoy, so every time na lumakad ka dyan, tumakbo ka dyan, magtatatalon ka dyan, maririnig talaga ng kapitbahay. So, ayan. Kaya pag sobrang, sobrang active, kailangan na talaga namin silang ilabas. Kailangan na namin pumunta sa games or kailangan nilang magbike or tumakbo sa labas. Yan. Para magamit nila kanilang full energy. Tapos na ako sa salang maglinis. Nandito na ako ngayon sa kusina. PM na. Kailangan ko nang magluto ng lunch. So, habang naglilinis ako sa kusina, nagluluto. So, diba? Ang mga nanay talaga, multitasking. Kasi yung asawa ko na malengke siya. Nagpunta siya dun sa sa supermarket na malengke siya. Dahil wala na kaming stock ng pagkain. Meron kami ditong maliit na supermarket, pero yung mga yung mga meat, medyo mahal. Kaya kailangan taga namin bumaba sa malaking supermarket para dun bumili. So, ito, ayan. Tambak ang aking mga hugasin. Itong machine na para sa mga maduduming plato, baso, ganyan. Kaya medyo napapadali yung trabaho ni Inday. So, ang tanghalian namin ay pritong itlog. So, ganito ang aking gawain araw-araw dito sa bahay. Kasi nga naman, wala pa naman akong trabaho. Hindi pa ako nagtatrabaho. Dahil, ako muna nagbabantay sa bunso namin. Kasi nga naman, instead na magtrabaho ako, tapos yung half ng salary ko is ibabayad namin sa kinder care, wala rin ako masasave, diba? So, bali yung asawa ko muna ang nag-work, ako muna dito sa bahay.
And then, next year, makakapag-start na ako maghanap ng trabaho kasi yung bunso ko, mag-start na rin siya pumasok. No, not yet. Lunch namin, nagluto ako ng pritong itlog. Tapos magsasangag ako kasi nga meron pa kaming tirang kanin lamig. Tapos meron ako ditong tamban. Pero ito is ano siya, frozen. Kasi nga wala naman kami ditong yung fresh na tamban. So pagka gusto kong kumain ng isda, ang lagi kong binibili is yung mga frozen. Kasi nga yung mga gusto kong isda is wala naman dito. Walang mga fresh. So no choice. Ang binibili namin is yung frozen. So, dahil pritong isda, sinangag, itlog, magluluto rin ako ng noodles. Kasi favorite nilang dalawa to. Actually, favorite namin lahat. Para naman kahit paano hindi ito yung ulam namin, no? Para kahit paano may sabaw-sabaw. So, ayan. Yan ang aming lunch for today. Buhay namin dito sa Switzerland ay simple lang po. Parang sa Pinas lang din. So, hindi kami masyadong magarbo, wala kaming masyadong magarbong gamit, masyadong magarbong gadget. Sobrang simple lang po talaga. Mas pinapriority namin ang mga pagkain sa araw-araw. So, yun ang pinaka-importante sa amin. So, yung mga luho-luho, wala po kami yan. Siguro magluluho kami kung na-reach na namin yung aming goal sa buhay. Diba? Na patapusin na sa pag-aaral ng mga anak, mag-save para sa mga anak, sa kanilang future, mag-invest. Siguro pagka na-reach na namin yun, tsaka pala kami mag-start sa mga luho-luho. Tsaka yung luho-luho na yan, nandyan lang yan, hindi yan aalis. Mas importante pa rin talaga ang mag-invest. So guys, thank you sa inyong panonood at sana po ay patuloy niyo kami suportahan sa aming mga bagong upload na video. So thank you so much and goodbye. Have a nice day everyone. Ciao!